Marami nga ang nagulat at umalma na natuloy na at short notice pa ang paghinlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa gitna ng mga protesta, nagsorry sabay depensa ang kanyang pamilya. Saksi si Marizo Mali. Karwaheng puno ng bulaklak ang nagsakay sa labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang mga tauhan ng AFP kasabay sa paghatid sa kanyang puntod. Nakasunod sa karwahe ang mga apo at anak. Karamihan, nakaputing Filipiniana at barong. Maliban sa biyudang si dating First Lady at ngayon Ilocos Norte Representative Imelda Marcos na nakaitim. Binuhat at dahan-dahang ipinarada ng mga pallbearer papunta sa puntod ang ataol. Si Imelda naiyak. Dinasalan at binasbasan ng labi. Sa maikling talumpati, nagpasalamat si dating Senador Bongbong. On behalf of the Marcos family, to thank all those who actually helped and made this day a reality. We thank President Rodrigo Duterte for his recognition of my father's service to the nation. Matapos nito tinupi ang watawat ng Pilipinas na nakapatong sa ataol at saka ibinigay kay Ginang Marcos. Tumunog ang mga drum na sinundan ng 3 volleys of fire. Pinatunog din ang taps o yung bugle, simbolo ng pagtatapos ng military honors na iginawad sa dating Pangulo at Commander-in-Chief. At sinundan ng flower drop. Alas 12 ng tanghali, tuluyan ang ibinabang ataol. Ang libingan may tombstone, nakaukit ang pangalan niya at ang katagang Filipino. Inilibing si Marcos sa lugar kung saan nakahimlay ang mga dating Pangulo na sina Carlos Garcia, Diosdado Macapagal at Elpidio Quirino. Sa Batac, Ilocos Norte, ilang minuto bago ang libing, binuksan pa sa mga bisita ang musoleo. Walang abiso sa libingan ng mga bayani. Hindi maganda, dapat ipaalam yan. Kung aalisin nila, dapat sabihin ng totoo. Huwag yung lulukuhin pa yung tao. I feel cheated kasi hindi naman pala totoo na yung nandito. Sumugod sa libingan ng mga bayani ang mga anti at pro-Marcos. Sa wakas, naililibing na siya sa tagal namin naghihintay. Kami may office, kami pero nandito kami. Bakit po? Para pa mag-witness lang namin. Siyempre idol namin siya eh. Nagkaroon pa ng tensyon ng hablutin ng isang pro-Marcos supporter ang placard ng isang babae. Nagkahabulan pa. Si Vice President Leni Robredo kaisa ng mga anti-Marcos. Sa isang pahayag, sinabi niyang parang magnanakaw sa gitna ng gabi ang pamilya Marcos. Si dating Pangulong Noynoy Aquino naniniwalang panahon na para pakinggan ang boses ng taong bayan. Sa nakaraang dekada, naihayag na raw niya ang kanyang posisyon sa tinawag niyang misrule ni Marcos. Para naman sa Liberal Party, nagkakamali sila. Dahil sa halip na closure, muling nanumbalik, muling naaalala yung pang-abuso, pagpatay. Kikilos tayo hanggat sa abot nating makakaya na iwasto itong hindi tamang pangyayari. nagsorry ang pamilya Marcos sa mabilisang paglibing sa kanilang padre de pamilya. Ako ay humihingi ng dispensa at pag-unawa na lamang ninyo sa naging pasya ng aking pamilya na gawing payak, pribado at taimtim ang paglibing sa aking ama upang hindi na masaling ang mga nagdaramdam. Ang AFP nagpaliwanag kung bakit ganon ang nangyari sa libing. It was part of their request to do this in private and in confidentiality. Sabi pa ni Padilla, kahapon ng alas 5 ng hapon lang sila sinabihan ng pamilya na ngayon ang libing. Patapos nung nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court, nung sinabi po ni mahal na Pangulo, pwede nyo na ituloy, wala namang balaki dito, kaya nagkaroon po kaya po sila dumulog sa tanggapan ng Department of National Defense upang magsabi. Ayon naman sa tagapagsalita ng Korte Suprema, kahit na may nakabimbing apela sa mataas na hukuman kontra sa desisyon, maaari pa ring matuloy ang libing dahil walang utos na pumipigil dito. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi.